8 araw na gulang, 8-day-old na sanggol kapalit ng 90,000 pesos. Yan pong bentahang napigilan ng mga operatiba sa may Dasmariñas, Cavite. Ang talamak kasing iligal na pag-aampon at pagbebenta ng sanggol online, ikinababahala na ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Narito ang aking pampagising na balita. Salang illegal adoption. Ito ang buy-bust operation na ikinasa ng mga tauhan ng PNP Women and Children Protection Center sa labas ng simbahan sa Dasmariñas, Cavite noong Miyerkules. Target ng grupo ang katransaksyon nilang nagbebenta ng 8 araw pa lamang na sanggol kapalit ng 70,000 piso. Arestadong ahente o broker pati ang mismong nanay ng sanggol na aminado sa kanyang ginawa. Ayon sa ina, napilitan siyang ibenta ang sariling anak matapos abandonahin ng tatay ng bata nang may panganak na premature ang sanggol. Nagbuntis ako, stress na ako. Hanggang sa nanganak ako. Nagkasakit yung anak ko. Doon ko naisipan. Benta ko yung anak ko. Para din sa kanya. Mula Tondo, Manila, dumayo pa sa Dasmariñas ang nanay ng sanggol para makipagtransaksyon. Inabot din daw ng 2 linggo ang deal. Minsan, tapos na yung ating undercover operatives, siya na yung sinamumulit. Wari ko yung buntis pa nakikipag-deal sa amin. Buntis pa pinagbibili na yung bata. Maharap ang 2 naaresto sa reklamong paglabag sa RA 11862 o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 na may parusang habang buhay na pagkakabilanggo. Tingin ng mga pulis, ito ngayon ang nagiging kalakaran ng ilang nabubuntis imbis na ipalaglag ang bata. Dumarami rin ang kaso ng mga tumatangkilik ngayon sa illegal adoption na tinatawag na online baby trade. Sa tala ng National Authority for Child Care, hindi raw bababa sa 20 mga Facebook groups at pages ang sangkot sa pagbebenta at illegal na pagpapaampon ng bata. Ang ilan nga rito, kahit nasa sinapupunan pa lang, inaalok na. Sinubukan naming i-check online ang ganitong klaseng mga transaksyon. Nakasaad sa ilang post ang petsa ng panganganak sa sanggol at ilang request ng mga gusto namang mag-ampon. Ikinababahala ito ng Department of Social Welfare and Development. Git nila, hindi rason ng kahirapan para ibenta ang sanggol o bata. This is a cruel form of child exploitation, at the same time a cruel form of human trafficking. Innocent or not innocent, any type nga of conduct of adoption outside the supervision or outside the guidelines ng NACC is a crime. Pagbibigay diin naman ng National Authority for Child Care o NACC, may legal na pamamaraan sa pag-aampon. Pinadali na nga raw ito at wala ring bayad. Kung dati ay dumadaan pa po sa korte, umaabot hanggang mga 5 hanggang 10 taon. Ngayon po ay 6 to 9 months na lang po ang ating proseso kung ang requirements po ay kumpleto. Kabilang sa mga requirements para mag-ampon, ang application form mula sa NACC, birth certificate, medical at psychological certificate ng aampon, pati na ang NBI clearance, proof of income at pagdalo sa adoption forum. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng NACC at DSWD sa Facebook para masawata ang illegal na pag-ampon online. Kabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.